Hello, good morning po. Sa next activity natin is mas i-explore pa natin mga kakayahan na pwede nating magamit pagdating sa pagko-customize ng Excel. So para may pakita ko yung ibang features, so gagawa tayo ng activity which is tatawagin pong snake and ladders. So una, highlight muna natin to, merge. Lagyan ko lang ng border para sa title. Lagyan ko lang ng magandang font para makikita maganda yung label. Backspace, back color, then font color. Sige, ano na lang. So, lagay natin dito is snake and ladders. So, lahat tayo pamilyar dyan sa laro na yan. Pero paano kaya natin gagamitin sa Excel para magawa ito? Snake and ladders. So, sa larong snake and ladders, kailangan natin dito ng tinatawag nating dice. So, yun ang una nating problema. Paano tayo gagawa ng dice gamit sa Excel? So, una highlight ko muna ng kung siyang na cell from N to O. Then, tatlong cell pababa, tatlong cell pahalang. Then, punta tayo dun sa may all borders. Pagkatapos, adjust yung kanyang height. Punta tayo dito dun sa format. Pagkapindot row height, siguro gawin nating 25. Tapos, punta ulit tayo sa format. Row width naman, column width, gawin ko muna ng 10 or 5. Yan. So, naging cube yung ating minerge sa cell. So, habang highlighted pa rin sila ulit, so pupunta ako dun sa font face o font style. Piliin ko lang dito yung wingdings. So, yung wingdings kasi, isa siyang font face o isang font style na gumagamit ng symbol. So, yan. Gagamitin natin yung tuldok. So, para makagawa tayo ng tuldok gamit yung letters, kailangan natin piliin yung wingdings. Ito, wingdings. Medyo naglalaglag yung PC kaya, ayan. Naka-wingdings ba? Hindi pa. Ito po yung wingdings. Yan. Naka-wingdings na siya. Then, gawin ko lang mga 14, tapos gawin ko lang bold. Tapos, right-click ulit, format ko lang ulit yung cell. Right-click dito, then format. Punta tayo dun sa ating alignment. Medyo mabagal yung pag-open, pero napindot na po yan. Yan. Hintay-hintay lang. So, punta tayo sa alignment. Then, gawin kong center to. Then, ito rin is center. Okay, para pag-click ko niyan, naka-center na rin siya. Ngayon, di ba ginamit natin yung term na wingdings? So, lagyan ko na rin ng back color. Black na lang. Tapos, yung ating font color is yellow na lang. Then, lagyan natin ng border. All borders, line color, gawin na lang natin red. Tapos, highlight. Tapos, punta tayo dito, all borders ulit. Yan. So, nagkaroon na ng borders. So, ngayon dito, maglalagay ako ng formula. Equals run between open parenthesis. Okay, sorry. Run between open parenthesis 1, 6. So, ang ibig sabihin po nun, gagawa daw po siya ng random number from 1 to 6. So, since random yon, hindi natin alam between 1 to 6 ano yung lalabas. So, for example, in-enter ko to. Okay, tagal. Yun, lumabas yung 4. O, hindi natin expected yan. Ngayon, mapapalitan natin yan using F9 sa keyboard. Magra-randomize siya. Hindi rin natin alam. Basta ang alam lang natin, 1 to 6 yun. Okay? Ngayon dito, mayroon na tayong number. Dapat kung ano yung makikita nating number dito, ito yung ire-represent ng ating dice. So, unahin muna natin yung dice sa gitna. Paano natin nakikita yung tuldok sa gitna? Kapag ang dice ay number 1, number 3, number 5 lang. Kapag 1, 3, 5, magkakaroon ng tuldok. So dahil doon, equals if open parenthesis or open parenthesis. Yan. Nakikita nyo na ang nakasulat dito is symbol. Hindi natin nababasa. Pero doon sa formula bar, equals if open parenthesis or open parenthesis. Pero dito hindi natin makita. Gawa na ang font face na ginamit ko is wingdings. Okay? So dito ko na lang ituloy. Kapag daw yung number na to ay equals sa 1, tama, yung number na to equals sa 3, tama, yung number na to equals ulit sa 5. Yan daw yung magiging ano 1, 3, and 5. Kapag nangyari daw yun, maglalabas siya ng
L na maliit. Oh, sorry. L na maliit. Kasi yung L na maliit sa wingdings, siya yung um, tuldok. L na maliit po yun, L. Small letter L. Yan. Then, comma, wala lang. Walang nakasulat dun sa loob ng string. So, ibig sabihin nun, dun sa loob ng dalawang quotation, blanco, wala kang makikitang character. So, enter natin yung hit. Enter. Hit ko na yung enter, then yes ko lang to. Okay. So, nakita natin yung number is lumabas is 6. So, wala siyang nakitang tuldok. Kasi sabi natin, lalabas lang daw yung tuldok dyan kapag 1, 3, and 5. So, para mas makita natin, lakihan natin ng konti itong number na to. Then, i-center ko na lang din. Okay? F9 ulit tayo para mag-generate ng bagong number. Yan o. Nakita natin na number 3, nagkaroon ng tuldok. Highlight ko lang ulit. Medyo laki lang natin ng konti. Bigyan na natin 22. Yes. So next, F9, 1, 5. Yan, lalabas siya. Ngayon, paano naman natin nakikita yung tuldok dito? Kapag daw yung number natin ay 2, 3, 4, 5, 6. Magkakaroon ng tuldok sa gilid na to kapag ang number natin is 2, 3, 4, 5, 6. So dahil doon, equals if, open parenthesis, kapag yung number na to is greater than 1, magkakaroon ng L na maliit na yun ay tuldok. Tapos double quotation. Enter. So naging 6 siya dahil greater than 1, nagkaroon dito ng tuldok. So itong tuldok na to, laging partner to. So dahil doon, click ko lang to, copy ko yung formula bar, Control C, tapos click ko lang to. Kapag mayroon pang running ants, yung nagmamanchang langgam, escape mo lang, click mo lang ulit, then Control D. So yun na po yun. So magkakaroon na siya ng formula, magkakaroon na rin siya ng formulas. Okay, so meron na tayong tatlong formula. Isa, dalawa, tatlo. So dito naman, paano nagkakaroon dito ng tuldok? Kapag yung number natin ay 4, 5, and 6. So equals if, open parenthesis. Kapag daw yung number na to is greater than 3, comma, magkakaroon ng L na maliit. Kung hindi naman, wala lang. Enter. Yun. Ito rin, kagaya rin ito, partner niya to. Ito naman, partner niya to. Gawin lang natin, click. Kunin sa formula bar yung formula. Control C. Click. Kapag may running ants, escape. Click ulit, then Control B. Okay, so tama na yung number 3 natin. So, ang wala na lang tayong formula dito sa gilid. So, nagkakaroon lang ng tuldok dito kapag merong number 6 sa dice. So, dahil doon, equals if, open parenthesis, kapag daw yung value nito is equal 6, saka pa lang siya magkakaroon ng L na maliit. Pero kung hindi naman, wala lang. Okay, eto ulit is partner nito. Gawin natin, o press yung formula bar, Control C, i-click yung partner, may marching ants, escape, click ulit, then Control B. So tapos na po yung dice. Ito na yung 1, tama na yan, number 5, tama, number 3, tama, number 4, tama, number 2, tama, number 4, tama, number 6 na lang. Hintayin natin number 6. Yun, very good, kumpleto na. Ngayon, kapag okay na yan, gagawa na po tayo ng tinatawag nating board para dun sa ating snake and ladders. For example, ito yung board natin. Hindi ko na gagandahan. Lagyan na lang natin ng temporary. So, i-merge ko lang itong center. Lagyan na lang natin ng konting kulay para hindi ganun kapsuma. Yan yung board natin, for example. Pagkatapos, dito finish start muna tayo dito. 1, 2, 3, 4. Tapos, pag meron ka ng dalawang number, highlight mo lang yan, drag mo pa kanan. Tapos dito naman, maglagay ka ng number 10, number 11, highlight mo lang yan, drag mo pa kaliwa. Automatic magge-generate na siya ng number, increment by 1. Tapos, highlight ko lang ulit to. Yan. So sabi ko nga snake and ladders, di ba? So dito hindi na natin kailangan gumamit ng image ng snake o ladders. Itong mismong cell na yung pwede natin lagyan ng snake sa ladders. So alam naman natin kapag snake, pangit yung resulta. Ibig sabihin, backward yung andar mo.
Pero pag sinabi naman nating ladders, forward naman tayo. So halimbawa, ako yung unang titira. Yan, unang mag-aano ng dice. So napindot ko yung 5. Pupunta ako siyempre dito. 1, 2, 3, 4, 5. O ngayon, it so happen na meron pala tong nakasulat o meron ditong hidden agenda. Punta tayo sa data para malagyan natin yan. It's either snake siya or ladders. Kailangan naglalag. Yan. Ulitin ko, punta tayo sa data, data validation, tapos input message. Lagay ko dito, for example, nice one. Ibig sabihin nun, sinuwerte ka. Plus 8 moves forward. Okay, very good. So ngayon, pag in-okay natin yan, dahil nakatapak tayo dun sa 5, nakalagay doon, nice one, plus 8 moves forward. Kung nandito tayo sa 5, 8 moves ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nandito na ako agad. Ngayon, pwede rin din tayo maglagay ng mga patibok. Halimbawa natin dito sa number 3. Lagay tayo ng data, data validation. Tapos kung gusto mo naman dyan, medyo pangit naman yung kinahat ng outs. Lagay natin dito, balik si start. Start. Then, pag in-okay mo yan, okay na po. So, karaniwan ang board ng ating snake ladder is 1 to 100. So, ang gusto ko lang mangyari, magkaroon kayo ng swerteng 10 o yung pinatawag natin ganito, 10 ganyan, tapos 10 rin ganito. So, kayo nang bahalang magtapos ng snake and ladders natin. So, dun lang po, stop sharing na tayo.